Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Health Checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Huling linggo na ng Mayo, pagtatapos na ng ating seryeng nagbibigay pugay sa lahat ng ating mga manggagawa. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang health condition na tinatawag ng WHO na isang silent killer. Ito ang hypertension o mas kilala sa high blood o alta presyon. Ngayong Mayo ay tinalagang National Hypertension Awareness Month. Alam natin na hindi lang manggagawa ang tinatamaan nito. Ayon na rin sa WHO, an estimated 1.28 billion adults aged 30 to 79 years old have hypertension at almost 2/3 nito ay nasa low and middle income countries tulad ng Pilipinas. Ang delikado pa rito, an estimated of 46% of adults na may hypertension ay hindi nila alam na meron sila nito. Yan ang nakakabahala, di ba po mga health checkers? Kaya naman, kasama natin ngayon ang isang eksperto para alamin ang dapat malaman tungkol sa hypertension. Welcome pong muli sa Health Check Plus, Doc Alejandro Bimbo F. Diaz. Si Doc Bimbo ay isang professor ng Department of Neurosciences and Behavioral Medicine sa University of Santo Tomas, Faculty of Medicine and Surgery. Siya ay isang electromyographer, ano po ba yun, Doc? No? Vascular neurologist at fellow ng Philippine Neurological Association. Si Doc Bimbo ay isang kasalukuyang Vice President ng Philippine Society of Hypertension. Maraming salamat, Doc Bimbo, sa inyong pagdalo dito sa Health Check Plus at pagbabalik po ninyo dito sa ating programa. Maraming salamat, Ellie. So, magandang araw sa mga tagapanood, sa mga health checkers, mga Health Check Plus program. Kumusta kayo? Yan. So, simulan na po natin ang pagkukwentuhan, Doc Bimbo. No? Unang tanong po, madalas mapag-usapan ng hypertension. Pwede po bang pakipaliwanag sa ating mga health checkers kung ano po ba ang normal at di normal na blood pressure level? Okay. So, yung blood pressure, pagka normal, ay dapat kung sa clinic, less than 140/90. Pag nasa doctor's clinic kayo at nagpa-blood pressure kayo, na resting blood pressure, hindi yung karaka-raka pagdating sa clinic, blood pressure kaagad. Nakapagpahinga muna, nakaihi muna, so hindi nagkape. So pag chinek kayo sa clinic, rested, pagka blood pressure na nakuha ng secretary, nurse, thought a 140/90 and above, that is already high blood pressure or tinatawag natin may hypertension. Pagka sa bahay naman, outside the clinic, nasa bahay ka, di-relax lang, no? Ganun din, resting blood pressure. Pagka blood pressure na nakukuha is 135/85 and above, yan ay high blood pressure or hypertension. Okay? So, before that, meron tinatawag na pre-hypertension. So, kung ang blood pressure mo is above 120/80, okay, napupunta ka na dun sa pre-hypertension stage. At pumasok ang blood pressure mo on many occasions. Umaga, tanghali, ang blood pressure mo naglalaro sa 135/85 sa bahay. Kasi ni-empower na natin ngayon na dapat hindi lang doktor, kundi kayo na mismo, ang common tao, marunong na rin mag-take ng blood pressure sa bahay. So, you can actually prevent complications of hypertension kasi hindi naman kayo karaka-raka. It is the prolonged
elevated blood pressure, taas ng blood pressure, na sumisira sa lining ng mga ugat natin. Lining ng galing sa puso na ugat, lining na papunta sa utak, sa leeg, papunta sa kidney. Kaya ang komplikasyon ng high blood pressure kalamitan is either stroke sa utak, okay, heart attack, heart failure, or kidney failure. So, just by knowing your blood pressure and measuring it on a regular basis is very protective already against developing komplikasyon ng high blood pressure. Yun po pala yun, Doc Bimbo, no? So talagang kailangan proactive din po pala ang ating mga health checkers, no, sa kanilang pag-check ng blood pressure. Para naman po sa ating mga manggagawa, Doc Bimbo, papaano po ba nila pwedeng malaman kung hypertensive na sila? Meron po ba tayong mga babantayang mga senyales at sintomas na mataas na ang BP nila? Okay, so I think that's a very important question o katanungan. So sa workplace, siyempre stressful sa workplace, ano? So pag pupunta sila sa clinic, again, kailangan muna nakapagpahinga sila. Minimum ng 5 to 10 minutes kung hindi naman siya, umakyat ng hagdan o tumatakbo. Pero kung yung sa workplace, kung medyo active talaga siya, akit baba ng hagdan, mga ganun ba, kailangan minimum ng at least 30 minutos na pahinga. Huwag magpapatik ng blood pressure nang hindi nakapagpahinga. Ulitin ko, ang definition ng totoong blood pressure mo is resting blood pressure. Resting blood pressure. At importante pangalawa, yung proper technique ng pagkuha ng blood pressure. Okay, like I think pinost ko na yan sa Facebook yata. Okay? Ano yung mga common mistakes ng pagkuha ng blood pressure? Marami yan. I can detail that later na kung gusto mo. Sige po, makakatulong po yan sa ating mga nakikinig at nanonood, no? Yung mga common mistakes din. Pero tama po kayo, Doc Bimbo, no? Talagang meron na tayong mas magandang access ngayon sa pagpapakuha ng blood pressure. So, meaning po ba nito, Doc Bimbo, ay kailangan yung 140/90 at 135/85 sa clinic at sa bahay po? Dapat po yun yung nakukuhang blood pressure. Paano naman po yung sa signs and symptoms naman? Meron po ba tayong dapat na wina-watch out for patungkol po sa ating hypertension? I think that's one of the most important question. Kasi kadalasan ay sasabihin ng mga tao, wala naman akong nararamdaman. So bakit ako magpapa-blood pressure? Hindi po tama yan. Majority na may hypertension, high blood pressure, ay wala namang nararamdaman. Asymptomatic. Kaya sabi mo kanina, it's a silent killer. Swerte, may mga tao, may segment ng mga tao na pagka tumaas ang blood pressure na nararamdaman nila. Maybe nahihilo, medyo masakit ng patok, or uneasy sila. Or pagod, parang ganon. So, hindi yun ang dapat, I think, pagdating mo, pagtungtong mo ng 18 anyos in edad, mag-start na mag-measure ng blood pressure. Especially kung may family history ng hypertension. Kasi, hindi lang naman yung lifestyle, pwede mag-increase ng risk ng hypertension. Ano yun ito mga lifestyle? Tumaba ka, bumikat, pwede yan. Sigarilyo, pwede yan. Inom ng alak, pwede yan. Kulang sa tulog, puyat parate, pwede yan. Stress for the buhay, pwede rin yan. Kulang sa physical inactivity, kulang sa exercise, kulang sa, lagi lang nakaupo, pwede lahat yan. Pero, another thing na nakikita namin, merong genetic predisposition na mag-develop ng high blood pressure. So, makikita mo, may mga tao na walang high blood pressure sa pamilya nila. At kung ginagawa nilang tama, hindi siya mag-develop ng hypertension.
Meron naman na parang, very sila. Lahat. Very healthy living, lahat. Pero bakit may high blood pressure? Kasi nga meron silang genetic predisposition. So, isa na yan sa tinitingnan ngayon, yung tinatawag na PRS, polygenic risk scoring. Nakikita nila yan kung sino yung magde-develop ng hypertension pagdating ng number of years. So, kumbaga sana mag-phenoconvert. Dati hindi naman high blood, pero because meron siyang variants, ng polygenic variants, kahit anong gawin niya, magde-develop siya ng hypertension pagdating ng panahon. Very interesting po yung na-share sa atin ni Doc Bimbo, no? So maganda na talagang alamin din natin kung merong may hypertension sa pamilya, no? So ito tumataas na din pala ang ating risk, no, sa pagkakaroon din ng hypertension kapag meron na tayong kapamilya na meron ng hypertension. Balikan ko lang po yung tanong dito, Doc Bimbo, ng isang health checker. Nabanggit niya na isang kasamahan nila sa trabaho ang tinakbo daw sa ospital dahil sa atake sa puso. Pero nabanggit po niya dito na mid-40s pa lang yung kanilang kasamahan. Sa ganong edad po ba, bakit kaya nagkakaroon ng cardiovascular problems, Doc Bimbo? Okay, so yung specific na yung kasong yan, kung atake sa puso, it's a different problem, no? So, heart attack. So pag heart attack sa puso, no, hindi, hypertension is one of the risk factor but not necessarily. Ibig sabihin, pwede magkaroon na heart attack ng isang tao na walang high blood pressure. Usually, yung nagbi-build up ang cholesterol plaque sa artery na nagsusupply ng muscle ng puso. So, it's usually due to a plaque rupture na tinatawag, atherosclerotic plaque rupture sa isang coronary artery. Kung yun ang ibig sabihin, inatake sa puso, no? Yun. So, you don't have to be hypertensive. At maraming other risk factors kung bakit yung de-develop ng heart attack. Also, pwede rin, kung bata pa, parang heart attack in the young. Meron ding certain genetic predisposition na pwede mag-develop early heart attack. Kaya, yung screening is very, very important. Lalo na kung may history sa family na inatake sa puso mga bata. Okay? May mga pasyente kami nakikita na nagde-develop ng familial hypercholesterolemia or FH. Sobrang taas ng cholesterol, especially yung LDL, yung bad cholesterol. Kailangan ma-identify yun. Usually, malalaman mo lang may mga namamatay sa mga relatives na bata pa inatake sa puso. So, another, dapat yung mga kamag-anak nun ma-screen for the development of that. Meron pang isa, yung genetic din, yung tinatag na Purugana syndrome. Hindi naman ako cardiologist, I'm not an expert, pero medyo anak ko mga yan na pwede mag-develop to heart attack hidayat. Yun po pala yun, no? Madami po palang iba't ibang factors aside from pagkakaroon ng hypertension kapag heart attack na po ang pinag-uusapan. Yes. Ibang usapan pagka yung brain attack. Neurologist ako, di ba? Ellie. So, yung hypertension naman, ang sabihin natin, directly related to stroke, yung ng hypertension, elevated blood pressure, mas doon sa hemorrhagic stroke. Na nagkakaroon ng bleeding, pumuputok, nagro-rupture yung mga ugat sa utak. So, yung tinatawag natin brain hemorrhage or intracerebral hemorrhage, secondary to hypertension. Pwede rin yung nagka-clog, yung infarct. Okay? Dahil din na-damage din yung ugat dahil sa long-standing hypertension. Pero, pag sinabi mong intracerebral hemorrhage, still bata-bata pa o
hindi masyado matanda, till proven otherwise, hypertension ang cause niyan. Yun po pala, no? Yung stroke pala talaga yung ating binabantayan na isa sa mga komplikasyon din ng hypertension. Po, Doc Bimbo, curious po kaming mga health checkers. Ano po ba ang maipapayo natin sa ating mga empleyado at workers para maging malusog ang kanilang mga puso? Ayan. So, I'll take the opportunity, Ellie. Ngayong Mayo is we celebrate the Hypertension Awareness Month. So, meron tayong program na tinatawag na May Measure Month. So, yung Philippine Society of Hypertension, ako ay isang officer, ay yan ang aming activity na ginagawa at gagawin mula Mayo hanggang 4 months. Pag gusto. May, June, July, August. So, pwede rin doon sa workplace, kung pwede dyan sa mga health checkers. I can give the contact number ng secretariat namin. Ibibigay namin yung Google link forms. So, ang gagawin lang is i-input nyo lang yung some information, anonymized naman. Wala naman yung pangalan ng, and then, have your blood pressure check. Pwede nga, gusto nyo kung may pang-blood pressure na kayo na validated, kung pwede, yung validated na arm. Huwag yung wrist, hindi recognize ang wrist blood pressure. Dapat arm. Either digital or aneroid. And then, may instruction doon, i-fill up nyo para malaman nyo rin kung ano yung totoong blood pressure ninyo para makita namin through the years kasi ang May Measure Month nag-start 2017. So, halos pang 7 taon na this year, natigilan ng pandemic ng 2020 para malaman natin yung prevalence ng hypertension sa Pilipinas ay nagpapatuloy na tumataas. Kasi bumaba na hanggang ng 2020, bumaba ng prevalence ng hypertension. Ito mas ulit ng pandemic. Kaya mas marami kaming nakikita, me as a neurologist, mas marami kaming nakikita hemorrhage kaysa nung pre-pandemic. So, iniisip namin, palagay namin dahil sa mas maraming uncontrolled hypertension. Isa pa yan, maraming may hypertension na akala nila dahil umiinom sila ng maintenance medication, okay na. Na hindi nila chinecheck kung nare-reach ba nila yung tamang target. Tamang target, pag umiinom ka ng gamot, dapat ang blood pressure ay less than 130/80. Lagi-lagi. Pagka ang blood pressure, minsan less than 130/80, pero mamaya mag-140 sa susunod na araw, pabago-bago, ang tawag namin yung blood pressure variability. PP variability. Delikado rin yan. Kaya na halos doon ka sa normal, kontrolado. Kung paiba-iba, nadadamis din yung lining na ugat yun. Which in the future, some of them can convert into stroke. For example, kidney failure even, CKD, chronic kidney disease. Silent din siya, kalamasan, walang symptoms, nasisira yung lining ng mga ugat sa kidneys. Yun po pala yun. So talagang sa ating mga health checkers, narinig po natin si Doc Bimbo na talagang kahit na may maintenance medications tayo, maganda na tayo ay makapag-monitor ng ating blood pressure para ma-ensure natin na talagang na-reach natin ang target. Doc Bimbo. Page yata, Ellie, if I'm not mistaken, ang Philippine Society of Hypertension. Sa Facebook page ko, sige, lalagay ko doon yung link ng book. I think, link ko nilagay ko na. Hanapin nyo na lang sa Dr. Alejandro Diaz Facebook page, public naman yan. Kaya sa Philippine Society of Hypertension Facebook page, nandoon yung link ng May Measure. Sumali tayo lahat. Sana nga, milyones ng Pilipino ang makasali para mag-number 1 tayo. Katulad ng 2017, out of 80 plus countries, number 1 ang Philippines. Ganun gawin natin ulit. Kasi kumonte itong pandemic So now, face ulit tayo. Ayun. Sana makarami natin ang mag-measure. Para naman ang hirap magkasakit. Mahal magkasakit. So prevention, very important.
maintain a good healthy weight, eat more fruits and vegetables. Alam ko mahal ng prutas. Ang iba ayaw kumain ng gulay, pero pilitin ninyo. And then, don't develop diabetes kasi konektado yan. And watch your weight. If you are smoking, stop smoking. If you are drinking alcohol, i-moderate nyo naman. But if you haven't started taking alcohol, don't drink alcohol. Actually, Doc Bimbo, curious din po kami dyan sa drink moderately. Kadalasan po kasi nating naririnig yan eh. Pero may mga studies po kaming mga nakalap na even moderate alcohol consumption daw po ay mapanganib sa cardiovascular health. Ano po yung masasabi ninyo tungkol dito? I think that was in 2017 or 2018 na yung WHO nagano sila na there's no safe level of alcohol. If sabihin ay if you're not drinking or taking alcohol, don't start. At kung ako naman ginagawa ko yan kung nyari nagkasakit na sa stroke na, stop out na. Pero inunuance natin yan. Sa tingin ko lang, hindi naman black and white sa tingin ko. Kasi tingin ko, kaya sinabi nila yan, there's no safe level. Kasi behavioral eh. Pagka nag-start ka uminom ng alcohol, may tendency you can, you drink more than what is safe. Kaya minabuti na lang nila na huwag na lang mag-take that out. Kaya sinabi, there's no safe level of alcohol. Yan, Doc Bimbo, pwede naman po natin pag-usapan yung kapag nasa trabaho na po at tumaas ang ating blood pressure, no? Kaya meron po tayong mga kasamahan na biglang tumaas ang BP. Ano po yung ma-advise ninyong mga paunang lunas na pwede nating gawin? Okay, so that's another important question. Pagka kunyari nagpa-BP ka, 180 over 100 or 180 over 110. Yan ang tinatawag naming hypertensive urgency. Kung wala namang sinyalis na na-stroke ka o nag-heart attack ka, ano yung ganon, hypertensive urgency. Ibig sabihin, kailangan mong magpahinga, inumin mo yung gamot mo kung meron ka ng gamot available or take an antihypertensive for the first time. Magpa-observe ka hanggat bumaba ang blood pressure. Actually, kanina, meron ako pasyente gano'n. Hindi niya akalain na gano'n ang kanyang 200 over 100. So, nandiyan sa labas ng clinic. Pinainom ko muna ng gamot. Pahinga ka muna, relax ka lang. You don't need to get admitted at the next emergency. And then, we will check the pressure. Papapayin muna bago umuwi. Bumalik sa. Pero kung hypertensive emergency, ibig sabihin, taas ng blood pressure, bagay na 180, 100 o 110, at may symptom, may target organ damage, ay kailangan mag-confine yan. Hindi pwedeng outpatient, kanya observation. Pagka yung mga blood pressure ay mga 140, 150, 160, relax lang. No need to panic. Okay? If you have some there, may medication that, take your medicine and then relax. Breathe. Relaxation. Minsan, tense kasi eh. By breathing, in proper relaxation, ini-stimulate mo yung vagus nerve. Yung vagus nerve kasi natin, parasympathetic yan. Kasi si high blood pressure is sympathetic. Pag tensionado ka, stress ka, there's an overdrive of your sympathetic nervous system. So gusto mo, si parasympathetic, si relaxing nervous system, siya ang mangibabaw para mapabawa ang blood pressure. And most of the time, it will help you lower your blood pressure. Wow. So, napakinggan po natin si Doc Bimbo regarding the risk factors ng mga pwede natin i-consider sa hypertension, how to keep our hearts healthy, and yung mga paunang lunas na pwede po natin gawin kapag meron po tayong mataas na blood pressure. So, thank you very much po, Doc Bimbo. Pero bago po tayo magpaalam, baka po pwede nating ipaalam sa ating mga nakikinig at nanonood kung saan at paano po kayo pwedeng makontak kung sakaling gusto po nilang magpakonsulta.
Maraming salamat. Sa ngayon, nandito ko sa UST Hospital Clinic dito sa Manila. Kuminsan nasa St. Kitts ako, Quezon City. Okay. At kung ibang araw naman, nasa San Juan de Dios, Pasay City. By appointment naman doon. Tatawagan na nila yung clinic secretary for appointments. So maraming salamat po muli, Dr. Alejandro F. Diaz. Sana po ay bumisita po muli kayo dito sa Health Check Plus para po mapag-usapan natin ang iba pang tungkol sa hypertension. Maraming salamat din, Ellie, at saka sa tagapanood ng Health Check Plus program. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang life coach, psychoanalyst at sensei ng Aikido, si Sir Lucito Tito De Jesus. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari niyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker! So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? Check na check! Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Magandang araw muli mga health checkers! Nagbabalik ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Kasama natin ngayon si Sir Tito De Jesus. Sir Tito, maraming salamat po at pinaunlakan ninyo kami dito sa Health Check Plus. You're most welcome through our friend Brian. You're most welcome. It's an opportunity to give a little light as my full name is Lucito. So it's a little light. So it's a privilege also to be guesting here. It's the first time I got aware na meron palang health check na program. Mabuti nga po at sa inyong busy schedule, I'm sure ay napaunlahan niyo kami dito. So excited na po tayo, no, Sir Tito. Interesting ang fields of expertise ninyo and talagang sa pulang relasyon ng mind and body. Sir Tito, kwentuhan niyo naman po kami tungkol sa isang ordinaryong araw bilang life coach, sensei ng Aikido at bilang isang psychoanalyst. So mahaba-habang pagtatahi ito, no? So para sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa inyo, at saka siguro kung kikinggan din ng iba na hindi ngayong araw ipapasa nila kasi naka-regular naman kayo sa FB, no? So they could tune in. So tsaka YouTube pala. Yung unang-una,
yung araw ko nagsisimula sa gabi. Kasi bago ako matulog, magre-review ako. Usually, I write my gratitude list for the day. So, having written my gratitude list, kung tinatamad ako, a good 90 of gratitude list, paghiga ko, iniisip ko na yung gratitude. For whatever it is. Salamat po. I'm glad, I'm happy. And of course, part of my kamalayan, open ako dun sa idea na ano kayo yung mapapaginipan ko. So nakahanda ang aking ballpen tsaka notebook. Kung may mapapaginipan ako sa pagising ko ng alas 3 o kaya bago ako magsimba ng 6 a.m. Pero usually magigising na ako niyan ng pwede ng kung alas 4 o 4:30, mag-exercise muna ako bago ako magsimba ng 6 a.m. So, pagkatapos ng simba, ay tinitignan ko na yung aking, kung hindi ko tinitignan, gagawa na ako ng things to do. Kasama sa things to do ko na yan, syempre yung mga pagbabasa ng libro, pagbabasa ng cases, o kaya dahil nandito ako sa seminaryo, nakabahay ako, I'm in the graces of St. Joseph's Seminary College po sa Dumaguete. I also look into my student notes, no? Yung student notes ko. Ano ba yung mga binigay ko sa kanilang test? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Na ipapasok ko naman sa susunod na teacher nila, sa susunod na school year, no? Yung ibang level. After me, yung susunod na level. Tapos, kung may panaginip ako, pag-iisipan ko ng konti kung naisulat ko na o hindi. Pagkatapos so regular na yung part of that will be the mababad from this room to the refectory, ang tawag namin. Refectory, may mga pagkain o merienda. And then at some point, kung sa ibang araw, kung hindi maaraw masyado, kung hindi maaraw, meron kaming gym dito, open gym, no? So malilim doon at mahangin. So kahit mainit, mahangin naman, maglalakad ako. Pwedeng kung hindi ako nag-exercise noong 4:30 or 3:30, sa hagdanan ako nag-exercise, doon naman sa ground na at least 30 minutes. Dahil mararamdaman ko yung pawis in 30 minutes. Na-realize ko, tama pala yung mga eksperto na yung at least 30 minutes exercise, may pawis na mararamdaman, ano? So, alam ko na. So, maaring kumisan dyan, kung hindi ako nakapagsimba, pwedeng mag-rosaryo sa umaga. Pinire-reflect ko yung mga mysteries of the rosary. Nagpapaguide ako doon sa Bishop Robert Barron. Meron silang mga rosaries. Tapos, yung kung ibang araw na, yung aking Aikido class. May Aikido class ako ng morning, ng Saturday na hindi masyadong mainit para hindi mainitan yung mga bata. Kundi sa open court. So, tuturo ako ng Aikido doon. Pagka Saturday mornings, very ordinary day na, nandiyan na pagdating na ng alas 4. May mga schedule akong accompaniment counseling, psychotherapy, by video rin. Ito ay nakahiligan na, nakasanayan yata dahil sa COVID, no? Ang connection ay by video, messenger, or Zoom. So, may ganon. Meron kung busy yung araw, katulad ng hindi naman unpredicted, we welcome it. Yesterday, after 40 days ng aming rector na namatay, so medyo pag galing sa labas, mainit, magsisiesta, gigising, tapos babalik sa ano ba yung aking task na gagawin. Lalabas ba ako sa city para bumili ng kailangan? O hindi. Pupuspo na lang kasi mainit masyado bukas. Kailangan ko ba o hindi kailangan? O hindi kailangan, saka na lang. So ganun yung nangyayari sa aking araw. Matulog, kung may panaginip na hindi ko pa na-dream work yung aking dream, pag i-analyze ko muna, interpret ko, may basic formula ako to look at my dream, tsaka ako gratitude list ulit, tapos tulog. So my day basically goes like that. Yung iba unexpected, syempre malungkot, mayroong mga announcement ng patay, makikipag-usap doon sa mga kaibigan na
na namatayan o mga batchmates pa. Mga batchmates ko na, mga classmate namin yung namatay. So may mga ganun. Or may mga kaibigan ako, I get in touch. Bibisita dito sa Dumaguete, mag-arrange. I have also a group here ng mga working ladies, retired ladies. Ang tawag namin, the dream team. So meron kaming ganung regular meeting kung minsan we talk about dreams. Parang enrichments. Punong-puno po pala yung araw ninyo, Sir Tito. Pero napansin po namin na talagang very holistic o lahat ng aspeto ng pagiging human, no, na dadaanan ninyo throughout the way. And very amazing po yung pag-intersect ng different roles po ninyo. Ellie, kasama dyan, syempre, at my age, I'm senior na, no? So, yung selection ng food, kung may okra, kung may pampalaya, yan ang kakainin ko, no? Kung masyadong mahirap na i-digest yung pagkain, hindi ko na masyadong imamunch yun sa aking ipin. Kasama din po yun, no? Talagang yung mga up to the basic at nabanggit po ninyo, pating mga spiritual na activities ninyo sa bawat araw, no? Talagang na-attend siya sa pang-araw-araw ninyo na gawain. At Mahalaga, yes. yung nasabi ninyo, Sir Tito, na gabi pa lang nagsastart na yung susunod na araw ninyo. Ano siya, cycle, konektado sila, parang alin ba, iklog ba o manok? Manok ba o iklog? Totoo po yan, Sir Tito, no? So talagang nagsastart yung araw as a cycle nung kinagabihan pa, no? Sir Tito, punta naman po tayo kasi dun sa practice po ninyo bilang isang sensei, isang life coach at isang psychoanalyst. I'm sure marami po kayong experience regarding health, no? In general, kasama na dito yung mental tsaka yung physical health. Pwede niyo po bang i-share sa ating mga health checkers paano po ba dapat ang tamang recreation at relaxation? Para sa ating mga health checkers at sa iba pa, sa sarili natin, yung relaxation at saka, ano ba, isa pa pang term mo, teacher, relaxation and Recreation. Una-una, siguro, isa yan sa ating awareness ng sarili. Kasi mahirap mag-prescribe na hindi ko natin kakilala kung ano bang estado ng kalusugan o kaisipan na particular ng ating health checkers, no, yung kikinig. So, magsisimula siya sa kamalayan, no? Kamalayan ng isang tao, yung kanyang awareness, self-awareness. Pero, in general naman, siguro, parang tailor-cut na damit, hindi yung RTW, no? Ang aking assumption as my practice as psychoanalyst, no? Ang aking assumption, lahat tayo may addiction, no? Yeah, lahat tayo may addiction. Whether it's substance addiction or a process addiction. Ano ba yung process addiction? Yung process addiction, yung relationship addiction, codependency, iba pang bagay, power addiction, kita natin yan sa politika natin. So, sa media, kita din natin yan. So, the media influences ang ating mga health workers, no? Or nakikinig sa atin. So, kung may awareness tungkol sa mga bagay niyan, mapipinpoint ng tao mismo, ano ba yung issue ko na addiction ko? Process addiction ba? Substance addiction? At kung pwede, kasi mag-umpisa na rin dun sa humility na, I cannot manage my life. Maybe I need a higher power to help me. Or maybe I could look for a friend whom I could talk. Kasi ako mismo, hindi ko maayos yung buhay ko. Baka kailangan ko ng kausap. Whether professional or trusted friend, o sa dasal, pos makikinig tayo. Kasi kung minsan meron namang mga, as a psychoanalyst kasi, Teacher Ellie, alam ko yung psyche. Yung psyche para siyang nagmamanifest siya sa buhay natin. Parang magugulat na lang tayo, uy, hindi nasal ko yun, ba? Yun nga, no? So, ang tawag natin dyan sa aking ginagawang profesyon, ang sabi, may tinatawag na, siguro sa religious perspective, ang tawag doon yung graces. Pero ako, as a psychoanalyst, especially, naayon ako kay Dr. Carl, yung synchronicity, no? So, nangyayari yung synchronicity at pag humble tayo at
aware tayo sa sarili natin. Dumadating yung sinyales na nangyayari yung dinadasal o hinihiling. O kung minsan hindi man hinihiling, dumarating. So may mga sinyales na kailangan ko to sa kabuuan ko, kailangan ko to sa aking galingan, o maaaring kailangan ko to sa aking kulang sa akin o sobra sa akin. So makikita yan, basta may awareness lang, no? Siguro isang example ko, may mga ako'y volunteer na counselor sa Baclaran Church. So minsan may mga nakakausap ko yung, di ba, yung ako mismo, pag naglalaba ako ng gamit ko, mga labandera, yung mga sinasabi, sige, ito na lang, huli na lang, tapusin ko na to. Yung mga minsan, kung pagod ka na, tapos hindi mo iniinda yung kapaguran, at ang idea mo, tapusin ko na lang to. Pero sinasabi ng katawan, pagod ka na, masakit na yung balikat mo, nilalamig ka na, gabi na yung paglalaba, kailangan makinig, maging aware. Kasi minsan, yung ating isip ay meta na tawag ako, matutulungan mo ako dito, Teacher Eli. Ang tawag kong terminology ay cognitive distortion. Parang yung cognitive distortion na, mas magaling matapusin ko na lang ito kahit pagod yung katawan ko. Hindi mo na ako magpapahinga. Kailangan kasi, yung mga kailangan kasi na yun na katuwiran ng kaisipan, minsan mga hindi wasto, hindi healthy na pag-iisip yon, no? So, yun, i-check natin yun. But yung tao mismo nangangatawa noon, ang makakaalam, ang makakapagpangalan. Minsan yung pagpapangalan, may pagkakamali din, no? Wow, so, sabi ay, ang sama ko naman, talaga, nangyari yun. Kailangan marunong mag-proseso. Para sa kalusugan, matutong mag-proseso. Ano ba yung ibig sabihin ng ang sama ko naman? Ang masama ba ako o yung ginawa ko o yung ginagawa ko? Ipoproseso, no? Kung ako, ano ba ako? Sino ba ang sumusukat? Ano ba ang panukot ng kasamaan at kabutihan ko? So, minsan yung ating kaisipan hindi may malusog dahil sa maring nanggaling na ito sa sinasabi ng mga komersyal, sinasabi ng mga society, sinasabi ng mga institusyon, pero yung individual na tao, hindi niya pakinggan yung sarili niya. At yung kanyang sistemang katawan, maring may ibang sinasabi, pakinggan yun. At maging humble na, hinto muna ako, kailangan ko yatang mag-pause, mag-isip. Okay ako, hindi na muna ako maglalaba. Ano ba kailangan kong laban? Yung damit o yung kaisipan ko? Ano ba kailangan ko talagang i-digest na mabuti? Yung aking kinakain o yung mga nangyayari sa buhay ko, i-digest ko ng mabuti para... Kasi kung minsan may makasakit talagang physical na galing sa psychological, no? Mga psychosomatic illness kung tawagin, no? Kung liver, hindi na digest, no? Magdadialysis. So, mas magandang magkaroon ng kabuuang pagninilay tungkol sa sarili, may awareness, no? Makinig doon. At isama natin yung dasal kasi kung minsan yun ang higher power na tinatawag. Kaya nga yung prescription ko sa aking mga kliyente, pag nakikita ko, hindi maaring walang addiction. Ako lang mismo, yung aking pangalawang libro ay tungkol sa aking addiction. So, magandang tignan, ano ba yung addiction ko? At humingi ako ng tulong doon. At yun ang imo-monitor ko. Magsusulat ako ngayon tungkol sa akin. Maganda yung nagsusulat o nire-record o inilagay mo sa iyong sa iyong cellphone, kaya may monitor. Kasi nakakalimot tayo ang mahalaga yung alam natin. Pag nakalimutan natin, di na alam. Yung nakaraan, nakalimutan natin, wala nang baliwala. Sabi nga Teacher Eli, pabiro na ito pero katotohanan din to. Yung first kiss daw natin, nakakalimutan natin kahit under the moonlight. So, may masasaktan pag hindi natin naalala. Lalo na yung ibang mga lalaki dyan. Hindi na ako, yung iba. So, may ma-offend na, lalo na kung ang babae naaalala naman yun, mga pairs holding hands. Pero yung memory natin kung minsan, it fails us, kaya maganda, naka-record. At kung naka-record, yung gratitude, yung mas healthy. Isa ang naaalala natin bago matulog, yung mga sama ng loob, mga At kung minsan yung sama ng loob din, merong magic doon matatransform yung sama ng loob sa kabutihan ng buhay, no? May purpose siguro kung bakit nangyayari ang mga bagay na parang hindi maganda, pero may purpose din siguro.
Haba, no? Teacher Na-share sa amin, Sir Tito, pero relate na relate po kaming mga health checkers dyan, no, na talagang minsan hindi na napapakinggan kung ano ba yung sinasabi ng katawan, no? So maganda na narinig natin mga health checkers kay Sir Tito na maganda na mapagnilayan, no, pakinggan ng sarili, at marami pang na-share si Sir Tito sa atin kung paano mas magiging aware, no, sa ating body, mind, and spirit. Yan. At maganda po nabanggit ninyo, Sir Tito, na yung ating mga manggagawa at workers ay talagang kailangan din itong mga bagay na ito. Kasi alam niyo po, Sir Tito, ngayong buwan ng Mayo po ay talagang itinalaga ng Health Check Plus, no, na pag-usapan ang pwedeng magiging contribution natin for the health and wellness ng ating mga workers. So, kapag nagtatrabaho po ba, ay alam po natin yan na sabay napapagod ang isipan at katawan. Ano naman po yung wastong pagbabalanse ng trabaho at pagsasaalang-alang din ng ating kalusugan at health? Unang-una, gusto kong pasalamatan kayo na ang timing ay buwan ng Mayo, ang ating pagdinig na ganito. Kasi yung Mayo, Labor Day ni St. Joseph, the worker. Ako'y nandito nga sa St. Joseph Seminary, no? At kaya ako'y nakarating din dito siguro sa pamamagitan ng mga hiniling kong bagay kay San Jose, no? The worker. Alam natin si San Jose, karpintero yun eh. Kailangan niyang buhayin ng kanyang pamilya. Kung siguro buntis ng si Maria, ng anak si Maria, yung kanyang pahinga kasama sa tulog, nananaginip siya. Sa kanyang panaginip, ina-actionan niya yung kanyang panaginip para mawala yung tension niya do kay Herod. So, pag tinignan natin yung pakikinig, yung pagbabalanse din ito ay usually ang sinasabi nilang mga doktor, sana at least 6, 7, 8 hours of sleep, no? Yung iba naman, kung talagang nababago dahil kung iba, yung mga night shift workers, pwedeng iba rin ng cycle ng sleep sila. Pero mahalaga na kahit papano sa pagkakatulog sana ay may panaginip. Kasi ang mahalaga ay may panaginip. Yung panaginip na ang nagbibigay ng feedback kung minsan kung ano ang kailangan natin sa ating kalusugan. Para ma-relax naman talaga sa pagod. Hindi lamang palaging nakapokus doon sa hanap pera. Kasi yung karaniwan nga, hanap pera, hindi hanap buhay. No? Kailangan ding mapangalanan ng mga manggagawa, ano ba ang buhay para sa akin? Kasi siguro madaling bigyan ng kahulugan yung ano ba yung pera. Yung pera gagastusin mo rin eh. Pero ano ba yung hanap buhay na maaring pangalanan natin, no? At ano ba yung ideal? Ano ba yung mahusay na panuntunan ko bilang tao, bilang manggagawa para sa aking mga paggawa? O magagawa ko bang malusog ang aking katawan? Magagawa ko bang ano ba ang antas ng kalusugan na gusto ko sa aking katawan? Ano ba ang antas ng kalusugan na gusto ko sa aking kaisipan? Ano ba ang antas ng kalusugan na gusto ko para sa aking kaluluwa, sa aking espiritu? So kung nakasulat ito, malalaman ko, mamimeasure ko. At kung nalalaman kong meron akong pagpapractice ng integridad sa aking sarili, kasama din yung pagpractice ng pagtanggap sa sarili, kung nasaan ako at saan ang aking antas na gustong marating, makakalma ako na, sige, umuusad naman ako para doon sa aking isinet na goal, kumbaga, na goal para sa aking antas ng kalusugan sa isip, kaluluwa, emosyon, physical, ano? So, ako mismo ang nagiging panukat ko. Hindi yung marites ng iba o nasabi ng ganito. Kasi kung minsan, kung ang nanunukat ay ibang tao o nanunukat ay ibang institution, maaring ang dating sa pangkaraniwang tao nagigilty lamang, no? O dahil sa hindi ako makasapat doon sa sinasabi ng iba, hindi ako marirelax, palagi ako may tensyon.
yung iba nagsasabi noon. Kaya maganda, ano ba yung sinasabi ko? Para ma-relax ako, para mawala yung pressure. Tama po yun. At very personal, Sir Tito, yung mga ganyang pag-iusap, no? Yung parang self-talk ba? Yung ano yung Yes. ano yung hanap pera, hanap buhay, no? So talagang kailangan kinakausap din natin yung ating sarili. At maganda po na narinig natin mga health checkers, no, na ang basis natin ay yung sarili natin at hindi yung iba. Dagdag lang po natin, Sir Tito, kasi very curious po kaming mga health checkers. Nabanggit po kasi ninyo yung iba't ibang antas ng kalusugan, no, na pwedeng gawing goals ng ating mga manggagawa. Paano po ba natin mahihikayat na sila ay bigyan ng kalinga at atensyon ng kanilang kalusugan, lalong-lalo na po karamihan ng ating mga nakikinig at nanonood ay relate dyan na sila ay inaasahan ng ating mga pamilya? Una siguro, kung inaasahan ng pamilya, pag sila ay nagkasakit, sakit man sa isip, sakit man sa damdamin, sakit man sa katawan, kung inaasahan sila at hindi sila malusog, masisipayo yung mga umaasa sa kanila, no? Meron nga akong mga nadinig na joke dyan. Sabi nung joke, namatay yung isang OFW, nasa langit na, pumapasok na sa langit. Sabi ni St. Peter, ano ba ang trabaho mo? Ako po'y OFW. Sabi ni Peter, huwag ka munang pumasok dito sa langit. Bumaba ka pa, marami pang umaasa sa iyo . So it's a sarcastic way of a joke, pero kung imo-monitor ng particular na manggagawa ang kanyang kalusugan sa iba-ibang aspekto, inaalagaan niya ito. Mas naaalagaan niya yung mga kasama niya na pinaghahanap buhayan niya. Kasi kung magkasakit siya, sino na, no? Sabi nga nila kailangan mo the hen that lays the golden egg, kailangan malusog. Kasi pag namatay yung the hen that lays, wala, lahat masisipayo, no? At kasama yun, kasi magiging modelo ngayon yung manggagawa na ganito, matututo yung kanyang mga umaasa sa kanya. Mahalaga pala yung pahalagaan ng sarili at sariling kalusugan. Mawawala yung sinasabi ko ng codependency na addiction, no? May codependency, aasa ng aasa, na hindi sila nag-iisip sa kanyang sarili na mag-practice ng self-responsibility, aasa lang, aasa. Ang buhay naman darating sa kamatayan, ano? Kumbaga, nag-umpisa sa dilim, sa gabi, liwanag, may cycle. Kaya yung mga kasama nung health checkers natin, modelo sila na kailangan ko pala maging self-responsible din. Kailangan ko rin magmuni-muni. Hindi lang kung aasa. Kasi addiction na yung umaasa lang ng umaasa. Ang tawag nga doon ni codependency, no? At minsan ang society, ganun din, ano? Society is an addict. Kaya imbis na maghanap buhay talaga, yung iba ay nakapokus na sa sa pagchuchuchu, no? Sa pagchuchuchu sa mga boss, mayroong relasyon na amo, boss. Doon aasa, hindi umaasa talaga sa higher power, no? Hindi umaasa sa katotohanan. Minsan na inaayunan pa ang kasinungalingan ng mga boss-boss kasi hanap pera ang hinahanap, no? Hindi ang katotohanan na mahalaga ang sarili. Yung integridad ng sarili kasama doon na natatagap natin yung sarili natin. Sa sarili nating alam na katotohanan. Sir Tito, ang dami niyo pong nabanggit at na-advise sa atin at mga health checkers, no? Talagang kailangan na maging modelo tayo kasi alam naman natin na kapag wala nga po yung or hindi tayo malusog, no, talagang maapektuhan din yung mga nakaasa sa atin. Nabanggit din po ninyo na talagang very important ang ating pagkakaroon ng healthy mind, healthy body, no? Ano po ba yung mga advice ninyo para maging balance naman yung mga professional at personal lives ng ating mga health checkers? Kung minsan, ang ating metaphor dyan, para maging balance, tumingin sa salamin, o humingi ng feedback. Kung may kaibigan, may kausap, may magbibigay ng feedback. Ako, una-una, alam ko, hindi balanse yung buhok ko, no? So, pagka hindi balanse, yung barbero ko gagawa para magpantay, no? So, kailangan ko ng iba para maayos yung gusto kong maging
appearance ko. Ganon din naman sa ating buhay, kung may kausap tayong professional, makikicheck. I-check tayo, meron tayong checklist. Dapat tayo sa pala, ito yung aking goal sa aking emosyon. Magkaroon ko ng peace of mind. Ito yung sa akin sa physical. Sana yung sugar level ko ganito magbaba, hindi ako malnutrition. So kung may kausap ka, kung may kausap tayo, pwedeng yun ang pag-usapan, yun ang magiging i-check, hindi yung chismax, hindi yung mga marites ang pag-uusapan. So bagay, exciting, ay nanalo si Usyk kay Tyson sa boxing, o kaya si Manny Pacquiao may laban na naman. Pero ano po yung victory na gusto natin sa ating buhay? Ano ba yung gusto na i-champion sa ating sarili? No? Yung mga entertainment nakakatulong, pero ipasok natin sa ating sarili. Tapos nga yung pagbabalanse nga nun ay alam natin yung sa ating sa listahan na ginawa, oops, kulang pa ako dito. Kailangan pa yata ng ganyan, ano? O kaya, sobra naman ako doon. Wag lang tayong mainisin, wag tayong magagalitin, maging humble. Kasi yung iba minsan, hindi natin nagbibigay ng feedback yung iba talaga kasambahay natin. Nagbibigay sa atin. O kung minsan yung panaginip, nagbibigay. O yung nababasa natin, o yung napapakinggan nating mga programa, parang may feedback sila Pakinggan natin. Siguro mababalansin yung yung psyche kasi natin, yung unconscious mind, meron tayong naka-tune in yun doon sa mga bagay na makakabuo sa atin at makakabalance. Minsan nasa-sensor lang yun ng rational mind, kasi yung rational mind, di ba, ang gusto karaniwan nun, gusto lang nun yung sarap, yun nga yung sarap na pleasure, pero yung pleasure na yun mukhang unhealthy, no? Kaya sabi ko minsan, sabi ko siya kay Nina, ako nung araw ayoko ng ampalaya pero nung nalaman ko mabuti sa dugo ang ampalaya para mawala yung aking mga tagyawat, sige, nag-ampalaya ako, no? Di naman ako mahilig dati sa okra. Pero nung ako nagkakaedad na, nakakalis pa na ng sakit ng mga joints yung okra. Okra. So, maaaring may mga bagay tayong i-digest, pakinggan, galing sa ibang tao at sa ating katawan na mismo, sa ating kaisipan, na nakakabalanse sa kanya. Pero syempre, ang balanse ng isang tao maaaring iba doon sa ibang tao. Kasi may mga gamot na, kuwari, okra sa akin. Yung iba kong kaibigan, bawal daw sa kanila yung okra. So, iba-iba rin yung constitution ng katawan ng partikular na tao. At yung tao mismo ang makakaalam makakakinig na sa kanilang doktor o sa kanilang, minsan nga ayaw nating pakinggan yung ating misis o kapartner. Yung partner natin, mas kakilala tayo niyan. Kasi kahit yung kabahuang utot natin, alam nila So, kinig tayo sila sana yung maging kaibigan nating mabuti. Yung mga partner natin. Kasi makakapagsabi sila ng, minsan, alam nila yung hindi natin alam Kumbaga sa relasyon, bumubuo yun ng ating pagkatuhan. Kaya nga sila yung partner di ba? At kung may asawa man at kasal, alam natin sa marriage vow, kasama na yung Holy Spirit na pakikinggan ng dalawang nasa relationship. Malaking bagay yon. Talagang, Sir Tito, yung mga pagbabalance po talaga ay very individualized din siya, At maganda na nabanggit ninyo na kailangan makikinig sa feedback, sa sarili, sa ibang tao, para mabalanse natin ang lahat ng bagay. Sir Tito, napakadami po nating napag-usapan ngayon. Bago po tayo magpaalam, i-share po natin sa ating mga health checkers kung saan at paano po ba kayo pwedeng makontak kung sakaling gusto po nilang magpakonsulta o magpa-therapy po sa inyo. Well, dito, kung sila ay tiga Dumaguete, ako yung nasa Dumaguete. So, contact lang nila ako dito sa St. Joseph Seminary College. Pwede nila akong hanapin sa Facebook. Yung Facebook ko, ganitong kulay ng aking t-shirt na parang nagdadasal sa baba ng aking ulo ay si St. Joseph, St. Joseph the dream, hindi yung St. Joseph ng Technicolor Dreamcoat, St. Joseph na foster father of Jesus, Yun yung aking Facebook profile. So they could contact me sa Messenger, they could ask me question. Maraming salamat po, Sir Tito Desus. I'm sure marami po sa ating mga health checkers ay maraming napulot sa ating kwentuhan ngayong araw.
Salamat din, Teacher Ellie, sa mahusay ka sa iyong pag-synthesize at pag-review ng aking mga naibahagi. At dyan nagtatapos ang ating serye para sa ating mga manggagaw. Maraming salamat sa lahat ng Health Checkers. Samahan niyo po kami muli sa unang linggo ng Hunyo dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo mga Health Checkers. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga Health Checkers, maaari niyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a Health Checker!